Welcome po mga kakuya, Queen ko Jonathan TV Mix Vlogs, nagbabalik po mga kakuya, no? So ating topic natin po today po mga kakuya. Noong nakaraan po mga kakuya, tinapik natin ang kauna-unahang church fathers na nagpipinsa sa tungkol po sa mga icon o larawan ng ating inang simbahan. Pero ngayon po mga kakuya, ang topic naman natin po mga kakuya, sino yung kauna-unahang ding church fathers na dumipinsa sa pagka-Diyos ni Kristo. So bago ang lahat po mga kakuya, pasok mo na intro. Welcome po mga kuya, kung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs, nagbabalik, no? So ang topic natin for today po mga kuya, no? So about naman ito sa kung sino yung church fathers, kauna-unahang church fathers na lumimpinsa sa pagka-Diyos ni Kristo, sapagkat sa panahon natin ngayon ay marami talaga ang nagtuturo na hindi Diyos si Kristo. So bago po dumating ang Nicaea o binigyang silyo, no, ang pagka-Diyos ni Kristo, ang turo ng ang simbahan, no, na talagang sa unang mga church fathers ay biro na talaga nagpapahayag na ang pagka-Diyos ni Kristo po mga kakuya. Kaya nga dito natin tunghayan ngayon, no, kung sino kaya itong church fathers na ito na sinaunang panahon pa ay mayroon ng mga defender. Kung sa panahon natin ngayon ay Catholic faith defenders. So sa panahon pa, mayroon na mga church fathers na talagang mas matindi pa nga nung unang panahon, ay talagang mas matitindi yung mairihi, nagpapahayag na si Kristo ay hindi Diyos. Pero sa ating mga church fathers ay mayroon na tayong palang mga defender. So wag na po natin patagalin mga kakuya. Una, si Saint Ignatius of Antioch, no, sa taong 107 AD. Po sino siya? No, so siya po mga kakuya, isa sa mga apostolic fathers, no? Tandating siya isang mga apostolic fathers po mga kakuya, no? Take note, no? So talagang siya hindi basta-basta ito, no? Ibig sabihin ay nabuhay at nagtuturo habang buhay pa ang ilang mga apostol. So nagtuturo siya habang buhay pa ang mga apostol. So talagang take note na talagang ito si Saint Ignatius of Antioch po mga kakuya, no? Nagtuturo siya habang buhay pa ang mga apostol. Ikalawa, ayon sa tradisyon, no, siya ay disipulo ni San Juan Apostol, no? Grabe talagang kaya nga ito mga anti-Catholics, lalo na si Ramir Parva, lagi niyang tinatutulig sa si Saint Ignatius po mga kakuya, no? So the more na binibikas si Saint Ignatius po mga kakuya, the more tayo nagkalapit sa Diyos, no? Kaya pinatunayan tuloy ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na tayo ay mayroon talagang koneksyon sa mga apostol. No, dahil kay si Saint Ignatius ay disipulo ni San Juan po mga kakuya. Ikatlo, siya ang obispo ng Antioch. Take note, siya ang obispo ng Antioch, no? Isang malaking sentro ng Kristyanismo sa Syria po mga kakuya. No, ang pang-apat, pinatay siya sa Roma sa pamagitan ng pagpapatapon at pagpapakain sa mga leon. So dito po, no, nakakalungkot lang, no. So talagang pinapakain po siya ng leon po mga kakuya, no. Talagang matindi, no. Kaya nga dati kung nagpapahayag ka ng salita ng Diyos, lalo na po ikaw ay Kristyanismo at followers of Christ, ay talagang mas mahigpit dati. At lalo na pag dipinsahan mo pa ang pagka-Diyos ni Kristo, ay talagang ipapakain ka sa leon, no? Ganun katindi ang matindi ang mga defender noong unang panahon, no, sa mga apostol po mga kakuya. Ito lang si Saint Ignatius, talang pinapakain po siya sa leon po mga kakuya. So natigil ba? Hindi, mas lalong dumadami at maraming mananampalataya dahil dito sa mga nagbuhis buhay po mga kakuya, dahil sa pag-ibig, no, dahil sa pag-ibig, dahil sa katotohanan, dahil nagbuhay sila ng buhay, dahil nasaksihan nila po mga kakuya. Kaya ngayon ang kanilang ipinapahayag. Sino sila para paniwalaan? Marami nagsasabi ngayon, hindi Diyos si Kristo. At marami pa nagsasabi si Kristo ay nilikha na lang Diyos, no? Walang ibang may pinagmulan, dahil siya ay anak ng Diyos, mayroon siyang pinagmulan. Ganun ang katwiran ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. So mamaya magbibigay tayo ng analogy kung tama ba yung pahayag nila po mga. Kaya mamaya bibigyan natin ng analogy. So gagamitin natin ang mga analogy ng ating mga church fathers sa patungkol dyan, no? So dako tayo, ano ang sinasabi niya tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo? Take note na, anong sinasabi niya tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo? Kasi ito yung dinipinsahan niya, ito yung naging defender siya pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo. Sa kanyang mga sulat, no, may mga sulat siya sa 7 epistles
na isinulat habang siya ay papunta sa Roma upang mamatay, no? Para pupunta sa Roma para mamatay. Paulit-ulit niyang tinutukoy si Jesus bilang Diyos, no? So bago siya pumunta sa Roma, talagang na talagang sumusulat siya sa 7 epistles na sinulat sa habang siya ay pupunta sa Roma upang mamatay. Paulit-ulit niyang tinutukoy na si Jesus talaga daw ay tunay na Diyos, no? So anong sabi niya? Our God, Jesus Christ, no, was conceived by Mary, no? So later to the Ephesians chapter 18, diyan natin matatagpuan, no? There is one physician who is both flesh and spirit, born and unborn, God in man, true life in death, both from Mary and from God, Jesus, no? Jesus Christ our Lord, no? Sa letter to Ephesians chapter 7, mababasa natin sa kanyang letter to the Ephesians chapter 7. Malinaw dito na hindi pa man natatapos ang mga unang siglo. Tiknot ha, hindi pa natatapos ang unang siglo, may malinaw na didipinsa sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya nga nakakalungkot lang sa makaibayo natin panampalataya ngayon na hindi nga nila nakasama si Kristo nung unang panahon. Ay talagang sino ang paniwalaan yung hindi nakasama si Kristo? Yung mga apostol na talagang kasama talaga ni Kristo habang nabuhay at nangaral si Kristo. Kaya nga meron tayong 12 apostles. Kaya doon tayo kaya kung wala kang succession, wala kang connection sa mga apostol, ay piki at tatawagin kang bulaang propeta. Bakit? Dahil ang pangangaral mo ay hindi turo ng mga apostol, kung mga taliwas, no? So kaya ganun kami tumiting, lalo ng mga binyagang Kristiyano, no? Nag-practicing Catholic, ang tinitingnan namin sa mga ngaral ngayon, sila Eli Soriano, at sino ba yung si Danny Rason, no, si Felix Manalo at marami pang mga born again pastor. Sa lahat, kapag once ang pastor nyo walang connection sa mga apostol, matatawag namin dyan, kayo ang bulaang propeta. Bakit? Bakit matatawag na bulaang propeta? Dahil ang pangangaral ninyo ay hindi tugma sa pangangaral ng ating mga apostol. Kaya nga ang Katoliko may apostol succession talaga. Walang putol, walang patid po yan. Kaya nga ang authority napasapasa yan hanggang sa ating Santo Papa ngayon. Kaya nga kung wala kang connection sa mga apostol, ay Jack, bulaang propeta ka. Kasi iba ang pinapangaral mo at hindi mo ipinangaral ang turo ng mga apostol. Ibig sabihin, half-truth lang kayo, no? Wala dyan ang buong katotohanan. Ikalawa, bakit mahalaga ito? No, so bakit mahalaga ito? Ang pagka-Diyos ni Jesus ay hindi inbensyon ng Concilio of Nicaea sa taong 325 AD. Gaya na sinasabi ng ilang sikta tulad ng INC, Iglesia ni Cristo. Kaya nga sabi na, tingnan nyo, ang pagka-Diyos ni Cristo doon lamang sa 325 AD sa Concilio of Nicaea. Take note, no? So bago nagkaroon ng Council of Nicaea, no, nandoon na, nanggagaling na yan sa mga Church Fathers na dito na pinapatunayan. Dito nga, bagkus dito kinukuhanan hinuhugutan na mga Church Fathers na talagang mayroon na nagpapahayag bago dumating ang Concilio of Nicaea sa 325 AD. No, mga kakwetik, no? Hindi inbensyon. Ibig sabihin, mayroon na nagpapahayag nung una bago pa dumating ang Concilio of Nicaea na si Kristo ay tunay talaga na Diyos, no? Bago pa ang Nicaea, unang mga Kristiyano at ang mga unang obispo ay nagtuturo na ng pagka-Diyos ni Kristo. Kaya nga itong mga anti-Catholics nakakalungkot lang, no? Banat hindi naman pinag-aaralan yung history background, no? So ilan sa mga early defenders na pagka-Diyos ni Kristo? So ilan sila? No, hindi lang si Saint Ignatius po mga kuya, si Justin Martyr. No, kailan anong taon 'yon? Sa 100 hanggang sa 165 AD. Oh, meron na pala bago dumating ang 325 AD. No, tinatawag si Jesus bilang God and Word na kasama ng Ama. Ayon po yan kay Justin Martyr, no? Ikalawa, si Irenaeus of Lyons po mga kuya, sa taong 130 AD hanggang sa 202 AD. So tinawag si Kristo bilang God who become man. Oh, so, di ba? So si Tertullian sa 155 AD hanggang sa 202 AD, no? So tinatawag niya si Kristo bilang God who become man. Tertullian sa 155 hanggang sa 240 AD. Pumaki isa sa mga unang gumamit ng salitang Trinity, si Tertullian, na ipaliwanag ang pagka-Diyos ni Kristo, no? So si Athanasius of Alexandria sa 296 AD sa
373 AD, matatag na lumalaban sa mga Aryans. Ito talaga nakipagdigma pa sa mga Aryans. Sa mga Aryans na ito yung mga heresi, no, nagpapahayag na si Kristo ay hindi Diyos, no, matatag na lumalaban sa mga Aryans na itinatanggi ang pagka-Diyos ni Kristo. Ito si Athanasius of Alexandria po, mga talaga nakipagdigma pa siya, hindi digma na patayan, ha, nakipagdigma sa argumento, mali ang kanang mga pahayag ng mga Aryans po sa panahon, the time na ito. So therefore, sa lahat ng aking nabanggit sa 100 AD hanggang sa 296 AD, bago dumating ang Council of Nicaea sa 325 AD, meron na nagpapahayag ang mga Church Fathers. Kaya hindi mo pwede ang pagka-Diyos ni Kristo ay sa taong 325 AD pa lang nagsimula. Hindi. Dahil nga sinaunang panahon, dahil may development yan eh. Hindi man pwede na may development yan. Kaya nga ang paniwalaan, sino sila para paniwalaan natin? Yung hindi nila nakasama. At itong mga Church Fathers ito hanggang sa mga nakasama nila pa mula ng mga apostol, lalo pa si Saint Ignatius, no? Na po talagang disipulo pa ni San Juan po, mga kakuya. No, maunang defender ng pagka-Diyos ni Kristo sa mga Church Fathers ay si Saint Ignatius of Antioch sa 107 AD. Isang disipulo ni San Juan po, mga kakuya, no? Isang at matapang na ipinahayag na si Kristo bilang Diyos sa kanyang mga sulat. Oh, grabe. Grabe po, mga kakuya. So dito na tayo. Sinasabi ko kanina, gagamit po tayo ng analogy. So ano bang analogy ang ginagamit dito ng ating mga Church Fathers po, mga kakuya, para mas maintindihan natin? No? So una, gumagamit sila ng analogy, liwanag mula sa liwanag. Light from light, no? So take note, ito yung mga analogy na ginagamit ni Justin Martyr sa pagka-Diyos ni Kristo po, mga kakuya. Dito, ang sabi niya, galing kay Justin Martyr ito at ginamit din sa Nicaea Creed, no? Sa Nicaea Creed, ginagamit ito sa Nicene Creed po, mga kakuya, sa 325 AD. Ito po ang kanyang paliwanag. Tulad ng liwanag na galing sa araw, no? Ang anak ay nagmula sa ama, pero hindi hiwalay o mas mababa sa kanya. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang araw at ang liwanag nito. Ganoon din ang relasyon ng ama at ng anak. So, walang pasimula, no? So, maintindihan mo dito sa unang ginamit ni Justin Martyr po, mga kakuya, liwanag, no? Light for life, no? Liwanag at galing sa araw at liwanag, no? So, aspire, kindly aspire. So God begets the words without division. Justin Martyr, mababasa natin sa kanyang dialogue with Trypho, chapter 155, no, AD. So sa kahulugan, ang anak, tiknota, ang anak ay kapwa Diyos. Hindi nilalang. Tiknota, hindi nilalang. Walang simula ang pagka-Diyos ng anak. Bagkus siya ay laging sumisilang mula sa ama, gaya ng liwanag mula sa apoy. So grabe. Grabe po, mga. Ibig sabihin, talagang mystery talaga, misteryo. Kaya hindi po pwede na talaga ito yung nila eh. Si Justin Martyr, gumamit na nga ng analogy, mas lalo natin maintindihan eh. So ikalawa, root, branch, fruit, analogy. So sa root at saka branch, fruit, analogy nito, ginamit naman ni Tertullian po, mga analogy nila sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo at ang Diyos Ama. So ginamit ni Tertullian sa taong 200 AD. So ang paliwanag, ito yung paliwanag niya, ito yung analogy niya. Ama ang ugat, anak ang sanga, Espiritu Santo ang bunga. Ito yung Trinity. Ito yung analogy niya. Ama ang ugat, anak ang sanga, Espiritu Santo ang bunga. Tatlo. No? Tatlong persona. Pero take note, the Trinity is like a tree root, trunk, fruit, but one tree. So, ibig sabihin, ang ama, ugat, ang anak, sanga, ang Espiritu Santo, ang bunga. O ilan ba ang punong kahoy? Kahoy, isa. Pero may tatlong uri, ugat, sanga, at bunga. Ganun pa ginamit ang analogy ng ating mga Church Fathers kaya para maintindihan natin. So mababasa natin sa kanyang Tertullian against Praxeas, sa kanyang Praxeas, no? So ang kahulugan, iisa ang Diyos sa kalikasan. Ngunit tatlo ang persona na may kaugnayan sa isa't isa, relation nga isa't isa.
po mga kakuya, no? Kaya nga hindi po pwede paghiwalay, kaya ito mali talagang mga anti-Catholics nito nagpapahayag na ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi daw Diyos at mayroon daw hindi daw Diyos dahil may pinagmulan dahil anak siya ng Diyos Ama. So ikatlo, isip at salita, no, mind and word, no. So ginagamit naman nito si Athanasius Origen at Justin Martyr, ginamit din ito, isip at salita, mind and word, no. So ito mas maganda ito po mga kakuya, ang kanilang analogy na ito. Ang Diyos Ama ay parang isip, mind. Ang anak, Diyos anak ay ang salita, logos, na natural na lumalabas sa isip. No, hindi mo pwedeng hiwalayin ang isip sa salita. Bahagi ito ng parihong pagka-Diyos. Grabe. No, grabe po mga kakuya. As a man's words is begotten from his mind, yet not separate from him. So is the Son from the Father. So sa kaniyang origin of Alexandria po mga kakuya. So gagawin pa natin pang-apat, fountain, stream, river. Analogy ito, no, ni Gregory of Nyssa po mga kakuya. So ang paliwanag niya, ang ama ay parang bukal ng tubig. No? Ito yung analogy, ang ama daw ay parang bukal na tubig. Ikalawa, ang anak ay parang ilog na dumadaloy, no? Sa talaga na, ang ilog daw bukal ng tubig, ang ama, ang anak parang ilog na dumadaloy mula rito. So ang Espiritu Santo ay tubig na umaabot sa mga tao. Grabe, ang gandang ano niya dito. Mas maintindihan natin, no? Grabe. No, ang ama ay parang bukal daw ng tubig. Ang anak daw ay parang ilog na dumadaloy, no, mula rito, no, mula ron sa bukal, dumadaloy. Ang espiritu, tubig na umaabot sa mga tao kahit saan na nakarating. Ganun ang ng ating mga church fathers, si Gregory of Nyssa po mga kakuya. No, si Nyssa, no. So ito yung si Gregory, no. Grabe ang isa ang pinagmulan Diyos, ngunit dumadaloy sa ibang persona. Grabe. Grabe ang analogy dito. Dito ang talagang misteryoso talaga ito mga kakuya. Kaya talaga natin mas lalo natin maunawaan. Ikalawa is scriptural analogy, si John 1:1. No, scriptural analogy sa John 1:1. No, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No, so tama talaga. No, kaya nga interpret nila dito talagang ang salita daw diyan hindi daw si Kristo. Ano ba naman 'yan? Tapos isinilang daw si Kristo, creation kasama daw dito. No? So ibig sabihin may beginning daw, ibig sabihin may pinagmulan daw si Kristo. Grabe. Grabe ng mga nila analogy, hindi yan tugma, no? Maling konteksto po 'yun. Ginagamit ito ng lahat ng church fathers na nabanggit. Binakita nila ang logos, ang salita ay kasama ng Diyos, siya rin ay Diyos. Isang malinaw na batayan sa pagka-Diyos ni Kristo. No, grabe. Yan ang pinakabatayan na analogy na ginagamit natin sa ginagamit ng mga church fathers John 1:1 po. Mga kakuya, no, na talagang napakaganda ang ating aral. So tinanong natin ang ating mga church fathers. So bakit naman hindi natin tanongin din ang ating mga apostoles na talaga ito ay mga kasama-kasama talaga ni Kristo. So may paliwanag ba sila na si Kristo ay hindi Diyos? Ang mga apostol, oy, pag sure ka mo kung mayroon, ay lilipat na ako sa inyo. Lilipat na ako kung mayroon mga apostol na papayag na si Kristo ay hindi Diyos. No, ayon dito sa Juan 1:1, si Apostol Juan ito, nito, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Klarong-klaro naman dito, ang salita ay Diyos. No? Dito tinutukoy ang salita logos bilang si Kristo mismo. Tingnan ang Juan 1:14 po, maka John 1:14. Malinaw na sinasabi ni Apostol Juan, no, si Kristo ay Diyos. Ikalawa, kasama na siya ng Ama, pero siya rin ay Diyos mismo. Grabe naman, klarong-klaro naman yan sa sikat ng araw na hindi talaga sabihin na lang nila, hindi nila tanggap ang pagka-Diyos ni Kristo para tapos na. Ay may kapag-argumentuhan na lang at hindi mo tinanggap pagka-Diyos, marami ka pang satsat. Pwede naman sabihin hindi yan Diyos. Ganun, simple, tapos. Aminin mo lang na hindi mo tanggap pagka-Diyos ni Kristo. Tapos gumagawa ka pa ng mga interpretasyon. Mas lalo ng mas maraming nakarinig, marami tuloy yung walang kulang sa kaalaman ay natangay, lalo na po sa mga nominal Katolik na hindi nag-aaral ng Biblia o turo ng ating inang simbahan. Ikalawa, sa Juan 20:28, si Tomas Apostol naman ito. Panginoon ko at Diyos ko. Klaro-klaro man yan. My Lord and my God.
Tomas kay Jesus. Ang sabi ng mga apostol dito, mga iglesia, absent si Tomas, kaya nagkamali si Tomas. Grabing interpretasyon, matatakot kayo sa mga interpretasyon sa mga iglesia ni Kristo, ng mga minister nila. Matapos ang pagkabuhay ni Jesus, sumamba si Tomas at tumawag kay Jesus na Diyos. No, ito yung time ng pagsamba ni Tomas, hindi siya itinama ni Jesus, "Hoy Tomas, hindi ako Diyos, ang Diyos Ama lamang." Hindi. Walang nabanggit dito eh. Hindi siya itinama ni Jesus, sa halip sinabi ni Jesus, mapalad ang mga hindi nakikita ngunit sumasampalataya. Dinugtungan pa ni Jesus, hindi purgit na nakita si Jesus, sumampalataya sa Diyos. So, dinugtungan pa ni Jesus, mapalad yung mga taong hindi nakakita ngunit sumasampalataya. No, yung hindi ba nakaabot ba sa panahon ni Kristo, pero sumasampalataya daw ang mapalad. Oh, katulad natin sa atin ngayon, kayong mga anti-Catholics, hindi kayo matawag na mapalad. O dahil hindi kayo sumasampalataya kay Kristo bilang nag-iisang anak ng Diyos at tunay na Diyos din. No? Ikatlo, sa Colossus 2 verse 9, si San Pablo naman ito, mga apostol ito, sapagkat sa kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos. No? Sa inyong katauhan. Dito sinasabi ni Pablo na ang buong pagka-Diyos ay nasa kay Kristo bilang tao. Hindi ito metaphor. Hindi ito metaphor o parangal lang. No? Hindi ito metaphor o parangal lang. Literal na sinasabi ni Pablo, the fullness of the deity dwells in him bodily. No? So, yan po kay San Pablo po yan, ng mga apostol po yan. Sino kayo para paniwalaan kami? Nagsasabi na ng mga apostol May mga apostol pa nagsabi na hindi Diyos Kristo. Ay, baka tsak, dyan ako lilipat sa inyo. Di ba? So, dagdagan pa natin dito sa Tito 2 verse 13, si San Pablo ulit. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Tinawag ni Pablo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Klarong-klaro pa sikat ng araw po mga kakuya. Si San Pablo po yan. Apostol ni Kristo. Talagang itong mga anti-Catholics ay wala talaga. Wrong context, kaya tayo mga Katoliko may batayan talaga tayo, kaya galing sa mga apostol. Ikalawa, sa 2 Pedro 1 verse 1, si San Pedro naman ito, no? Sa 2 Pedro 1 verse 1, San Pedro ito nagsabi, sa katawang na pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Tulad ni Pablo, tinawag din ni Pedro si Kristo bilang Diyos. So, klarong-klaro po yan sa sikat ng araw po mga kakuya. Sa Filipos 2 verse 6, si San Pablo ulit, nabagaman siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Dito tinutukoy ang pagka-Diyos ni Kristo bago siya magkatawang tao. Si Kristo ay nasa anyong Diyos, ngunit nagpakababa at nagiging tao. Ayon po yan kay San Pablo. Mababasa natin sa Filipos 2 verse 6 po yan mga kakuya. Ang mga biblical na mga batayan po mga kakuya. No? Talagang itong mga anti-Catholics talaga ay banat ang banat na hindi naman nila pinag-aralan talaga kung ano yung konteksto. Kung ano yung mga... Kaya meron akong dito panay salita. Sabi pa, ititiknot na ito sa TikTok. Marami dyan mga iglesia ni Kristo. Nagpakalat niya na social media. I-TikTok mo sis, TikTok mo sis. Ganito mga talata na hindi patunay si Kristo daw ay hindi Diyos. Nung pumasok ako, sinong Bible verse o sinong mga Bible scholar nagsasabi na hindi Diyos si Kristo? At sino mga church fathers o sino yung mga apostol nagsasabi na hindi Diyos si Kristo? Aaminin mo yung talata na binibigay mo ay sarili mong unawa? Yes or no? Yun, di na sumagot, bumaba. Dahil nga self-interpret nang, hindi gumagamit. No, di katulad tayo mga Kristiyano, kapag binigyan tayo ng Bible verse, siyempre una nating tingnan yung original na salin. No, kung Hebrew ba yan o Greek ba yan, titingnan natin doon bago tayo magbigay ng paliwanag. So, bago tayo magbigay ng paliwanag, tinatanong natin din yung mga church fathers o mga apostol kung sasabi ba sila hindi to. Doon tayo magbigay ng explanation, no? Doon tayo magbigay na tamang sagot. Ayon sa mga apostol, ayon sa turo ng simbahan, ayon sa mga church fathers, ayon din sa original na salin. Ganon kami mag-aral mga Katoliko. Itong mga iglesia ni Kristo, sarili lang unawa.
Kaya marami ang nadidinggoy, marami ang lumilipat sa ibang sikta dahil hindi nga nag-aral. Ayon sa Oseas 4:6, tandaan niyo, my people are destroyed for lack of knowledge. Delikado kapag walang knowledge talaga. Pag ang pinag-usapan natin ito, ang pananampalatayang tunay na pananampalataya, 100% nagtuturo na tunay, ay tsak, kapag wala ka rito sa 100% na turo ng ating Panginoong Hesukristo at sa mga apostol, ay delikado po ang ating kaluluwa. Bakit? Dahil kasama ito, part ng ating kaligtasan ito na dapat nasa tama tayo ng pananampalataya. Hindi na yung nanunod dyan sa tatag ng tao. Naku, delikado ang ating kaluluwa. Inasa ang ating kaluluwa sa tatag lamang ng tao na mali-mali naman ang turo. So kaya kung may nagtanong, itinuturo ba talaga ng mga apostol na si Jesus ay Diyos? O maliwanag, direkta ang sagot, ang mga apostol mismo, si Jesus ay tunay na Diyos. Kaya nga itong mga anti-Catholics kapag nagpahayag ng Christology, ay talagang sabihin na, kaya iba, nang dadaya na lang sariling nila ito, gumagamit ng talata, tapos sariling nila, may iba, tinatamperan pa. Yung kasama mga iglesia ni Kristo, mahilig mag-tamper diyan. Yung pinapalitan, para pinapalitaw nila na sila ay tama. Kaya delikado po yun mga kakuya. No, so delikado po 'yun. So ipanalangin natin na mga ganitong uri na mga pananampalatayang wala sa hulog, no? No, delikado po ang kaluluwa na pagdating dito po, mga kakuya, delikado ang kanilang mga kaluluwa. So talagang ipanalangin natin na sana may conversion ang mangyayari, lalo na po sa mga kaibayo nating pananampalataya. So muli, maraming salamat at God bless po mga kakuya. 5 lang ibibigay ko. Cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kuya, para maging cares ang ating mga kaluluwa. O kumbaga, nasa state of grace po tayo palagi. No? So cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. So muli, maraming salamat at God bless po mga kakuya. No, Pro Dio et Iglesia, maraming salamat at God bless. Ingat po kayo palagi. Ingat!